Matapos mamanage ang impostor, makikitang ginagantimpalaan ni Sang-woo ang kanyang mga clone para sa isang mahusay na trabaho. Binigyan sila ng mga jewel crystal cake, at ang mga clone ay makikitang masayang kumakain. Pinag-usapan ni Sang-woo kung paano niya nalutas ang hindi pagkakaunawaan sa mga biktima, at mabuti na ngayon ay mayroon na siyang solidong supply ng mga crystal. Salamat sa Peking Sang-woo. Ngunit may isang bagay na sinabi si Junyoung sa araw na iyon na bumabagabag sa kanya. Lumipat sa isang flashback sa araw na nahuli nila ang impostor, at makikitang sinabihan ni Junyoung si Sang-woo na mag-ingat sa akademya. Sinabi ni Junyoung na pakiramdam niya na parang may nangyayaring hindi kapani-paniwala, at hindi niya maisip na nagsasanay sila bilang mga hunter at nagbibigay lamang sila ng mga libreng kasanayan dahil lamang sa mabuti nilang kalooban. Nagtanong si Sang-woo kung ano ang ibig niyang sabihin doon, ngunit sinabi ni Junyoung na hindi pa niya ito natitiyak at sinabi sa kanya na kapag nakakuha na siya ng tumpak na impormasyon, sasabihin ito sa kanya. At sa kanyang huling mga salita bago siya umalis, binalaan niya si Sang-woo na huwag pumunta sa prayer room. Naalala ni Sang-woo na ang prayer room ay kung saan siya nagkaroon ng klase tungkol sa kasaysayan ng system, ngunit isinaad niya na ginamit niya ang kanyang clone para umattend dahil ayaw niyang mag-aksaya ng kaunting oras. Napabuntong hininga siya habang iniisip ang mga sinabi ni Junyoung. Lumipat ang eksena sa akademya kung saan ang propesor ni Sang-woo at ang presidente ng paaralan ay nagtatalo tungkol sa grado ni Sang-woo sa kompetisyon ng 3-on-3. Inihiling niya kay Propesor Yan na ipaliwanag kung paano nakakuha si Sang-woo ng A+ average, at tinanong siya kung talagang naiintindihan niya ang iniutos nito sa kanya. Kalmadong tumugon at sinabi niya na ginawa niya ang iniutos nito sa kanya at hindi lamang pinagbawalan siya sa kanyang kakayahan, kundi nagbigay din sa kanya ng pampahinang potion. Ang presidente ay galit na galit, at iginiit na ang potion ay walang epekto sa kanya, pero ipinaliwanag ni Propesor Yan na si Sang-woo ay hindi nanloko kaya wala siyang magagawa sa resulta. Nagpatuloy sa pagrereklamo ang presidente at nagsasaad na kailangang higpitan si Sang-woo upang makontrol ang high-rank hunter sa akademya, at sa kanyang patuloy na pagsasalita, isang mesa ang tumilapon sa pader sa likuran niya, na nagpatakot sa kanya. Sinabi ng propesor sa presidente na ingatan ang kanyang pananalita at kailangan ng presidente ang kanyang lakas, na sinasabi kung gaano kababa ang mga ranggo ng iba pang mga propesor na hindi kayang mapangasiwaan ang mga klase para sa mga B-rank hunters. Kinwestiyon niya ang presidente sa plano niyang kontrolin ang kanyang mga high-rank hunters na estudyante sa pamamagitan ng elixir, at kumukulo ang dugo ng propesor dito. Sinabi niya na hindi siya direktang makakagawa ng anuman dahil walang makakopigil kay Sang-woo, at gumamit na siya ng maliliit na mga paraan para ibaba ang kanyang istatistika, ngunit dinaig niya ang mga ito. Ang presidente ay gumawa ng mga dahilan para dito, ngunit sinabi ni Propesor Yan na susundin niya ang kurikulum at kung tatawagan siya muli para sa isang bagay na walang kabuluhan, papatayin siya nito, at dahil doon, malakas niyang senaryo ang pinto at nasira ang silid. Ang presidente, na galit, ay nakipag-usap sa telepono sa isang misteryosong tao at binyantaan si Yan, na sinasabing kung mapapanatili niya pa rin ang kanyang kayabangan. Sinabi niya sa tao sa telepono na italaga si Propesor Yan bilang propesor sa prayer room simula ngayon, at ang panel ay nabalot ng dilim. Lumipat ang eksena sa isang bagong propesor na tinatawag na si Jen Sang-won, na nagpakilala sa klase bilang propesor ng monster hunting techniques. Tinanong niya ang klase kung ano sa tingin nila ang pinakamahalagang bagay kapag nangangaso ng mga halimaw, ito ba ay mga estatistika, pagtutulungan ng magkakasama, o mahusay na mga kagamitan. Well, sinabi niya na mahalaga ang mga iyon, ngunit ang diskarte ang pinakamahalaga. Sinabihan sila na bigyang pansin ang librong Monster Hunting Strategy na ibinigay sa kanila, at tingnan ang iba't ibang mga diskarte na maaaring gamitin upang manghuli ng bawat uri ng halimaw. Ngunit may napansin si Sang-woo na kakaiba habang binabasa niya ito. Ang mga estratehiya sa libro ay bahagyang mali kumpara sa mga kilalang estratehiya na kanyang pinag-aralan, at isinasaad niya na binaluktot nila ang impormasyon sa masamang paraan. Sinabi ni Sang-woo kung gaano siya kakumpiyansa sa mga diskarte na nabasa niya online, dahil ginamit ito ng kanyang mga clone sa mga aktwal na laban, kaya sigurado siyang matalino nilang iniba ang impormasyon para ma-misinterpret ito ng mga estudyante. Iniisip niya kung ano ang gusto ng akademya sa paggawa ng ganitong bagay.
At dito sinabi ng propesor sa mga mag-aaral na lilipat sila sa practical na bahagi ng klase. Ang lahat ng mga mag-aaral ay lumipat sa Monster Hunting Training Room, at dito ipinaliwanag ng propesor na makakagawa sila ng virtual simulation training gamit ang mga connecting capsule na ito. Ito ay magpapahintulot sa kanila na matutunan kung paano lumaban sa mga halimaw, nang hindi aktwal na inilalagay ang kanilang buhay sa panganib. Bagamat binalaan pa rin sila na mag-ingat dahil ang kanilang mga pandama ay gagana pa rin ng buo sa simulation. Isinaad pa niya na sa lugar na ito, hindi lamang sila matututo kung paano gamitin ang mga diskarte na kanilang natutunan, kundi malalampasan din nila ang kanilang pagkatakot sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Itinaas ni Sangwoo ang kanyang kamay at tinanong kung magagamit niya ang kanyang mga clone, at sinabi ng propesor na oo at ang mga halimaw na itatalaga sa bawat mag-aaral ay ibabatay sa kanilang mga ranggo upang malayang gamitin ang kanilang mga kakayahan. Ngunit nang sinubukan ni Sangwoo na ipatawag ang kanyang mga clone, hindi ito gumana. Nalito ang propesor at sinabi na ito ay posible, at sinabi niya kay Sangwoo na bibigyan siya ng mas maraming connecting capsule para sa kanyang mga clone kung ganoon ang kaso. Ang mga clone ay lumitaw gamit ang mga connecting capsules, na nagpapahintulot sa kanila na makasali sa simulation kasama si Sangwoo. Ang kanyang propesor, na nalilito pa rin sa kakaibang kakayahan ng pag-clone ni Sangwoo, ay nagsabi sa kanilang klase na maghanda dahil sila ay pupunta sa kanilang sariling mga mundo. At nais niyang swertihin ang mga mag-aaral, at habang tiniteleport sila Sangwoo, sinabi niya kay Hiyang na huwag pansinin kung ano ang mayroon sa libro at gawin ang kanilang diskarte sa pagsasanay. Si Sangwoo at ang kanyang mga clone ay makikitang na-teleport sa isang kagubatan, at isang pamilyar na sigaw ang humihingi ng tulong ang narinig. Ang isang tao sa likod ng isang puno ay nagsusumamo kay Sangwoo na iligtas siya, ngunit makikita na ito ay isang puppet na halimaw dati na kumokontrol sa katawan ng isang tao. At higit pa sa mga halimaw na ito ang lumilitaw, at si Sangwoo, na nabuhay ang kanyang traumatikong karanasan, ay nanggagalaiti sa kanyang mga ngipin. Kahit na ang simulation ay gumagawa ng mga halimaw batay sa kanyang ranggo, isinasaad ni Sangwoo na ito ay kalabisan at isang hukbo ng mga halimaw ang umaatake sa kanya at sa kanyang mga clone. Bumalik ang eksena sa propesor habang sinusuri niya ang mga estudyante, habang sila ay nakalutang sa connecting capsules. Lumapit siya kay Sangwoo at nakatingin dito, at binunot niya ang kanyang espada. At nang biglang lumitaw ang clone ni Sangwoo nang wala sa oras, at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ang propesor, na takot, ay gumapang paatros at nagtanong kung sino siya. Sumagot ang clone na siya si number 3 at inutusan siya ni Master Sangwoo na bantayan ang mga capsule mula sa mga pagbabanta. Ang propesor, na may nanginginig na boses, ay nagsabi na magandang pagkakataon dahil siya ay pareho rin ang ginagawa. Ang propesor sa kanyang isipan ay nagsasaad na siya ay isang clone lamang, malamang na kaya niya itong patumbahin, ngunit nang siya ay tumingin sa clone, ito ay tumitig sa kanya ng mabuti, na nagpatakot sa kanya, dahilan upang siya ay umalis na lamang. Umalik sa simulation na mundo, makikitang tinatalo ni Sangwoo at ng kanyang mga clone ang mga puppet na halimaw ng paisa-isa, at salamat sa mga bagong kasanayan na nakuha niya. Naaalala niya na sa isang 1v1 na labanan, in terms sa bawat rank, ang mga halimaw ay mas malakas kaysa sa mga hunter. At sa kanyang sitwasyon, iniisip niya kung ang iba ay ayos lang, na sinasabi na ito ay isang napaka-imposibleng labanan upang manalo. Pero dahil si Sangwoo ay overpowered, natalo niya ang bawat isa sa mga puppet na halimaw, at natapos na ang kanyang simulation. Makikita niya na karamihan sa kanyang mga kaklase ay talagang nabigo sa simulation fight, at nagtanong si Sangwoo kay Hiyang kung ayos lang ba siya. Ipinaliwanag ni Hiyang na siya ay nakipaglaban sa malalaking halimaw na pagong at ang kanyang mga pag-atake ay tumalbog lamang, biniro siya ni Sangwoo at sinabing tumakbo na lamang sana, dahil sila ay mga pagong naman. Ang propesor ay sumingit at sinabi sa klase na lahat sila ay nagtagumpay, kahit na sila ay natalo o nanalo sa simulation fight. Pinatitibay niya ang pangangailangan ng diskarte nila, at sinabi sa klase na dapat nilang tiyakin na matutunan at pag-aaralang mabuti ang mga ito, at doon na niya tinapos ang klase. Bago umalis si Sangwoo, ibinulong sa kanya ni number 3 na may kailangan siyang sabihin. Lumipat ang eksena kay Sangwoo at sa kanyang clone na naglalakad pabalik mula sa klase, habang sinasabi sa kanya ng kanyang clone ang lahat ng nangyari noong nasa simulation world sila.
Si Sangwoo, na iniisip kung bakit ginawa iyon ng propesor, at isinasaad na maayos ang lihim niyang pagtawag kay number 3 kung sakali. Gaya nga ng sinabi ni Junyang, napagtanto ni Sangwoo na puno ng misteryo ang akademya. Sa kanyang isip, nagtataka siya kung bakit ang akademya ay gumawa ng kompetisyon laban sa kapwa nila manlalaro na magkagrupo, pero sa hunting ground training ay ginawa lamang nilang mag-isa ang bawat mag-aaral na dapat ay gawin na magkakagrupo kung ibabase sa aktwal na labanan. Biglang sumingit si Hae-young at nagambala si Sangwoo at ang kanyang clone, at nagtanong ito kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi ni Sangwoo na wala iyon, at iniba niya ang paksa na nagtatanong kay Hae-young kung ano ang kanilang susunod na klase. Si Hae-young, na nagtataka kung bakit siya naguguluhan ngayon, at sumagot siya na mayroon silang susunod na klase sa System History and Understanding. Isinalaysay niya na ito ay nasa prayer room, at natigilan si Sangwoo, naaalala ang sinabi ni Junyang tungkol sa prayer room. Ipinatong ni Sangwoo ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at tinanong si Hae-young kung gusto niyang lumiban sa klase upang manood ng pelikula kasama siya. Tumawa si Hae-young at nagtanong kung anong nangyari sa kanya, na sinasabi na ito ay isang mandatory class kaya hindi nila ito maaaring ipagpaliban. Idinagdag ni Hae-young na ito ay masaya at sinasabi na makabuluhan ang pagkakaroon ng ganoong uri ng kasaysayan ng sistema. Pero sinabi ni Sangwoo na siya ay seryoso, at ipapa-attend niya lamang ang kanyang mga clone para maging maayos lang. Pero bigla siyang hinawakan ni Hae-young, at sinabi na dapat siyang pumasok. Ano ang mangyayari sa kanila ni Hae-young, at ano ang itinatago ng akademya?